Okay guys, good morning. Meron na ako ipipix tungkol dito sa bago nating multicab. I-share ko lang dahil para maging aware din kayo, baka mangyari sa inyo to. Kibali itong multicab na ito guys ay naging first owner tayo pero hindi tayo first user dito sa Pilipinas. Kibali mayroon itong issue guys, malaking problema ito kasi. Kibali nakuha ko itong unit na ito doon sa customer ko siya, isang contractor na mayroon tayong mga ginagawa doon, mga aparato, mga kagamitan niya sa construction like generators, mixers, kung ano-ano na lang. So nagkaroon kami ng magandang relasyon hanggat sa nakita ko ito at inoffer din niya sa akin na kukunin ko. Bali hindi ko lang banggitin kung sino siya, isa siyang Filipino-Chinese. So nangyari nito dahil nagkausap na kami, nagkasundo kami kung anong paraan. Hinatak ito guys, hinatak ko siya. Hindi siya running condition. Kasi meron siyang sira, kagaya nung blower niya, pinapagawa ko. Yung dito sa harapan. Kita nyo guys, wala pa siyang plate number. Kasi nga hindi pa siya naka-registered. So, ang nangyari nito, pinapagawa ko, gumastos na ako guys. Tapos, nung ipapaasikaso ko na yung papel nito, sabi nung kaibigan ko sa LTO na dapat magparehistro ako ng ganito, dapat start of year, like January, February. Kasi kung end of the year ako magparehistro, kung halimbawa makabigyan ako ng ending sa LTO na January, so next year by January, mag-expire na naman siya. So nangyari, sige, sumang-ayon din ako at nung na-discover ko guys na hinanda ko na yung mga requirements niya like engine number, chassis number, pinasa ko na sa kanya. Na-discover namin guys na ang engine number niya at saka chassis number niya ay active sa Cebu. So malaking problema, naging duplicate ito. So hindi ko talaga siya maparehistro. So dito tayo sa guys, unit. So kung makita mo, napakaganda niya. Bali bigay ito na 12 baud tapos 4x4. Kaya nainganyo akong kukunin ito. So nangyari yun guys, hindi ko talaga siya mapakinabangan. Kasi hindi ko siya mapa-registered. So sana maging aware din kayo kung sino man yung mga nagbabalak na kukuha ng mga unit na ganito. I-check nyo mabuti kung anong background. Pero ito naman ay ang ariglo namin dito sa may-ari ay ibalik ko sa kanya, balik sa akin yung pera, pati yung mga gastos. So, okay tayo doon. Kaso napamahal ko na siya, na-itin ko na, napalitan ko na ng mga bagong accessories, napa-wiring ko, napa-andar ko. Sa totoo na nga, ginagamit ko na ito eh. Pero nung nalaman ko na duplicate siya, hindi na ako nagpupumilit na gawan siya ng paraan. Kasi mas gagastos pa ko eh. Halimbawa, ang unang remedyo doon, bili ako ng isa pang sasakyan na nakalubog. Halimbawa, naka-standby na o scrap o ano, na kulay blue. Siyempre, nakalubog na yon, naka-standby na yon, wala mang expiry nun, pinakamababa 5 years. So malaking gastos. Kaya idagdag ko pa sa presyo niya, halos bumili din ako ng isa pang second hand na unit. So malaking problema talaga. So dito guys, kailangan ko siyang i-let go. Pasok tayo dito sa loob. Kung gaano siya kaganda. Ito guys, napatin ko na siya. So ipa-start natin yung engine niya. Kita nyo guys, one click lang. Napakaganda pa niya. Kaso lang, ang problema nito, hindi siya may restro dahil ang engine number niya at saka chassis number niya ay active na at doon tumatakbo sa Cebu. Mayroon na pong owner. So base sa mga analysis ko, baka yung car supplier doon nagbibenta ng mga surplus na ganito, baka may bumili sa kanya tapos ilang linggo lang nabangga.
So malaking problema yon. Kaya kinuha niya yung sasakyan, kasi under warranty pa, at nirepair niya, tapos para mawala yung apprehension niya sa LTO or hit niya, itong engine number at saka chassis number, ito ang ginagamit niya. So ang nangyari ngayon, isang papiles, dalawang unit. So ang nangyari kasi ito, tumatakbo na, active na. Hindi ko talaga siya maparestore direct sa pangalan ko. So guys, dapat maingat din kayo sa nagpaplano na bumili ng mga sasakyan na ganito. Aware din kayo, dapat posisihin yung maigi kung ano history ng sasakyan. Ito kasi first user ako. Ang akin lang dito, nagtiwala ako kasi customer ko yun eh. Meron siyang pinagawa sa akin, customer ko yun, nagtiwala ako sa kanya eh. So, ganun lang ba, nagtiwala ako sa kanya, nagtiwala rin siya sa akin. So, nung pinaayos ko na lahat-lahat, at saka gusto ko na iparestore, doon ko na, boom! Doon ko na nalaman na problematic pala siya. So, kaya guys, kung sino man yung nagbabalak na kukuha ng mga unit, dapat check nyo muna ng maigi. Sana makatulong ito sa mga viewers ko. Thank you.